Nagpatupad po ng security measures ang Senado matapos makatanggap ng impormasyon mula sa NBI tungkol sa umano'y banta sa institusyon. Narito balita ni Sheena Torno. Simula Miyerkules ng June 10 hanggang Huwebes ng June 11 ay epektibo na ang work-from-home arrangement para sa lahat ng opisina ng Senado. Itong ipinag-utos si Senate President Pro Tempore Win Gatchalian matapos ang munay banta sa seguridad ng institusyon. Kasunod ito sa impormasyon ibinigay sa Gatchalian Block ni NBA Director Melvin Matibag noong Lunes. Gayunman, taliwas dito ang kautosang inilabas naman ni Senate President Alan Peter Cayetano para sa lahat ng empleyado ng Senado. Ipinatupad ni Cayetano ang regular na oras ng trabaho ngayong linggo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon nitong Lunes hanggang Huwebes. Dahil holiday anya sa Biyernes, June 12 bilang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Sa kabila nito, naglabas pa ng panibagong kautusan si Senator Win Gatchalian nitong Martes. Isinailalim sa heightened alert ang buong Senate premises at dahil umano sa banta. To address this, heighten yung ating security. So, we will increase yung security. No? So far, yun naman ang gagawin natin. We're working with the different law enforcement agencies. I'm working with the different intelligence community to really validate yung information. After assessing to protect yung Senate employees natin, no? O if there is really a possible threat, mas maganda na siguro na work from home na lang muna. Did you recommend it? Sa ilalim ng kautusan ni Gatchalian ay pinagbabawal muna ang pagtanggap ng mga bisita ng mga empleyado at maging ng mga senador. Una na rin kwenesyon ni Cayetano ang timing ng impormasyong banta sa institusyon sa gitna na nagpapatuloy na Blue Ribbon hearing sa maanumalyang flood control projects. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. May panawagan ng dating presidente ng League of Mayors of the Philippines sa lahat ng mga lokal na opisyal na magsalita laban sa nararanasang korupsyon sa kasalukuyang administrasyon. Narito ang balita ni MJ Mondihar. Mga kasama, sama-sama tayo. Yan ang panawagan ni former Mayors League of the Philippines President Mike Rama sa mga local chief executive sa buong bansa. Anya, panahon na para magsalita ang mga lokal na opisyal sa gitna ng paghahanap ng publiko ng accountability sa mga nasa likod ng flood control anomaly. Idinagdag pa rito ang labis na politika sa pagitan ng mga Marcos at Duterte. Git ni Attorney Rama, alam ng mga local chief executive na matindi ang korupsyon ngayon sa gobyerno. Dahil dito, sinabi niyang responsibilidad ng mga lokal na opisyal na pumanig sa katotohanan at hindi sa patronage politics. Kailan ba tayo tatayo na hindi na tayo makatayo kasi bininta na natin ating kaluluwa? Please. Ayon kay Attorney Rama, na dating mayor ng Cebu City, hindi niya pinagsisihan ang tinawag niyang political persecution na kanyang nararanasan matapos niyang tutulan noon ang pagsusulong ng People's Initiative o PI para baguhin ang konstitusyon. Hindi rin daw niya pinagsisihan ang pagbibigay ng permit sa 2024 Maisog Rally na dinaluhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito rin nagsimula ang tinawag niyang panggigipit ng administrasyon dahil sa kanyang pagsuporta sa mga Duterte. Simple lang ang diktum natin. Noon pang konsehal tayo, public service above self. If dumating ka, pagka mayor, once a councilor, is always a councilor. And what is the dictum? What is the motto? Yung councilor, public service above self. Hindi yung service to yourself. Nilino naman ni Attorney Rama na hindi siya nananawagang pabagsakin ng gobyerno. Bagkus ang hinihiling lang niya sa mga lokal na opisyal ay manindigan para sa tama at magsalita kung may nakikitang mali. Sa buong Pilipinas, mahigit sa 1,600 ang kabuang bilang ng municipal at city mayors. Ganon din ang vice mayors. Habang nasa 13,000 mahigit naman ang mga municipal at city councilors. When you see dissenting, speak out. Hindi ko naman sinasabing, go against the government. No, speak out. Because if you believe that the government is doing wrong, speak out. Be counted. We will be remembered this era. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Nagpatuloy po ang oral argument sa Korte Suprema kaugnay sa legalidad ng bilyon-bilyong pisong unprogrammed appropriations sa General Appropriations Act ng 2024, 2025 at 2026. Sa pagdinig, naging sentro ng talakayan kung sapat bang alisin ang naturang pondo upang matigil ang mga questionableng proyekto at paggastos ng pamahalaan.
Narito balita ni Aaron Rojas. Muling sinuri ng Korte Suprema ang issue ng unprogrammed appropriations o mga pondong inilalagay sa pambansang budget na maaari lamang gamitin kapag may natukoy ng karagdagang mapagkukunan ng pondo. Sa oral arguments, tinanong ni Associate Justice Amy Lazaro Javier kung ang tuluyang pag-aalis ng unprogrammed appropriations ay sapat na upang masugpo ang mga umano'y ghost projects o mga proyektong pinagdududahang may irregularidad. Is it your position that the total removal of the appropriations and program appropriations will serve as a ghostbuster? A buster of ghost projects. Bilang amici curiae o kaibigan ng hukuman, nagpahayag naman ng pananaw ang economist na si Zulita Munsod. Ayon kay Munsod, kahit alisin ang isang mekanismo sa budget, maaari pa ring makahanap ng ibang paraan ang mga mambabatas upang may pagpatuloy ang mga kontrobersyal na gawain. Knowing the initiative of our congressmen and apparently our senators, they will find something else. It is always going to be a game of we'll catch you, we'll stop you, you'll start again. Dagdag pa ni Munsod, mahalaga ang papel ng Korte Suprema sa patuloy na pagbabantay sa paggamit ng pondo ng bayan at sa pagpapatupad ng mga limitasyong itinakda ng konstitusyon. And it is the Supreme Court that will have to catch them all the time. Matapos ang palitan ng mga argumento, nagpasalamat si Justice Lazaro Javier sa naging ambag ng veteranang ekonomista sa pagtatalakay sa isa sa mahalagang usapin kaugnay ng pambansang budget. Nakatakda namang ipagpapatuloy ng Korte Suprema sa June 16 ang pagdinig bago ito maglabas ng desisyon na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa paghahanda at paggamit ng pambansang pondo sa mga susunod na taon. Sa gitna ng patuloy na debate sa paggamit ng unprogrammed funds, nananatiling sentro ng usapin kung sapat ba ang umiiral na mga safeguard upang matiyak na ang bawat pisong pondo ng bayan ay nagagamit ng naaayon sa batas at para sa kapakinabangan ng publiko. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News. Kinumpirma ng National Task Force for the West Philippine Sea o NTF-WPS ang presensya ng isang lumulutang na struktura sa Baho de Masinloc na may hinihinalang antena at mga tauhang nakasakay rito. Kasabay nito, nagsagawa na ng diplomatic action ng Department of Foreign Affairs laban sa itinuturing na illegal na presensya ng naturang struktura sa loob po ng West Philippine Sea. Si Hannah Jane Sancho sa balita. Kinumpirma ng National Task Force for the West Philippine Sea ang ulat ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. hinggil sa natukoy na floating structure sa Baho de Masinloc. Batay sa aerial monitoring na isinagawa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, namataan ng isang humigit kumulang 6 na metro kada gilid ng lumulutong na istruktura na may tila antena sa ibabaw nito. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, sa pinakahuling mga larawan na nakuha mula sa lugar, makikita rin umano ang presensya ng mga tao sa ibabaw na naturang platform. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, kasalukuyang nasa loob ng shoal ang floating structure at may mga individual na naobserbahang sakay nito. Dahil dito, masusing nakikipag-ugnayan ng NTF-WPS sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang alamin ang tunay na kalikasan, layunin at posibleng implikasyon ng naturang instalasyon. Kasabay nito, nagsagawa na rin ang Department of Foreign Affairs ng diplomatic action sa pamahalaan ng People's Republic of China, kaugnay ng umano'y illegal na presensya ng floating structure. Binigyan diin ng task force na nanatiling pangunahing konsiderasyon ng pamahalaan ang pangangalaga ng soberenya, sovereign rights at jurisdiksyon ng bansa. Iginit din ito na patuloy nakikilos ang gobyerno alinsunod sa international law upang ipagtanggol ang pambansang interes ng Pilipinas. Muli ring pinanindigan ng NTF-WPS na ang Baho de Masinloc ay bahagi ng Pilipinas at kabilang sa maritime zones ng bansa sa ilalim ng UNCLOS at ng 2016 arbitral ruling. Hinimok naman ng task force ang publiko na umasa lamang sa mga opisyal na pahayag ng pamahalaan habang nagpapatuloy ang monitoring at assessment sa sitwasyon sa lugar. Patuloy namang inaasahan ng karagdagang updates mula sa mga kinaukulang ahensya habang isinasagawa ang mas malalim na pagsusuri sa naturang floating structure sa Baho de Masinloc. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMNI News.